Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah. Hi everyone! Welcome back to my channel, and this is Ann at magbibigay sa inyo ng kwentong maalaala mo kaya na kung saan itong si Vajeline Federico ang ating pangunahing tauhan. So, itong si Vajeline Federico ay sumikap para maging HR manager lang naman sa Dubai. So, pinatunayan ni Vajeline Federico na hindi lamang ang mga Pilipino ay isang katulong or mababang kalidad ng tao pagdating sa ibang bansa. Namatay itong kanyang ama sa murang edad niya pa lamang. So, simula noon ay nagsumikap nga talaga siya na makapagtapos ng pag-aaral. Subalit bago nangyari yon ay nagkaroon siya or nabuntis siya ng kanyang nobyo. Kung kaya naman ay nagalit husto sa kanya ang kanyang mama or nanay dahil nga sa kanyang ginawa. Dahil nga sa nabuntis siya ng maaga at isang taon na lamang sana ay lawyer na siya. So, kahit ganoon ang nangyari, pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang buhay kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Naranasan niyang mangutang ng kahit dilata lamang sa tindahan, at dahil nga sa hindi niya kayang buhayin ang kanyang mga anak sa magandang sitwasyon ay naisipan niyang mag-abroad. At dahil naman sa matalino ito at puno ng medalya talaga ang kanilang bahay dahil sa consistent honors siya noong estudyante pa lamang. Siya talaga ay matalino, subalit dahil nga sa pagkakamali na nabuntis agad siya bago siya mag-graduate, isang taon na lamang, ay hindi niya yun pinagsisihan dahil nga mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. At dahil nga sa hirap ang buhay nila, siya ay nagpasyang mag-abroad at yun ang napili niya ay sa Dubai. At isang recruiter nga ay naloko siya dahil pagpunta niya ng ibang bansa ay wala naman talaga doon. Kung kaya ay nahirapan itong si Vajeline na mamuhay doon sa Dubai sa unang pagkakataon. Naranasan niya na mag-apply sa iba't ibang kumpanya, mga 100 companies na ang kanyang in-applyan, subalit wala pa din sa kanyang tumatanggap. At nagdesisyon itong si Vajeline na lumipat ng Kish sa Dubai para mag-apply doon, baka swertehin siya. Subalit wala na siyang pera, subalit kahit ganoon ang sitwasyon niya doon sa Dubai ay hindi niya pa rin pinakita sa kanyang family na siya ay nahihirapan. At ang ipinapakita niya sa kanyang family na siya ay nakapunta na ng magagandang lugar doon sa Dubai, subalit yun ay kabaliktaran dahil wala na siyang pera doon at naghihirap nga. At isang kaibigan nga doon ang tumulong sa kanya at nangutang siya doon para pamasahe lamang papuntang Kish. At isang buwan na lamang kasi ay mag-e-expire na ang kanyang visa doon. At yun ang kanyang inutang doon sa kanyang kaibigan, at swerte niya naman at nagkaroon siya ng kaibigan doon na pinautang nga naman talaga siya ng pamasahe at pang-ayos ng kanyang visa doon. At pagpunta niya ng Kish, itong si Vajeline ay hindi ganoon kadali yung buhay doon kasi nagupahan siya doon na ilang babae sila doon sa isang kwarto. Mga 4 or 5 sila doon, pero hindi yun naging hadlang kasi naghanap at nag-apply pa din doon itong si Vajeline kahit na mahirap ang buhay niya doon. And then good news kasi naaprubahan agad ang kanyang visa doon. Mas nauna pa siya doon sa mga kasamahan niya na makakuha ng visa. Kung kaya naman ay napakagaling talaga ni Vajeline. At yun ay nag-apply uli siya, and then natanggap siya, and then naranasan niya doon ang maghugas ng plato, ang manilbihan, ang maglaba. So ganun kahirap ang buhay niya doon, and then magutom. At ganun na lamang ang pagsisikap niya. At itong si Vajeline nga ay dahil nga sa pagsusumikap niya doon at ayaw niyang umuwi sa Pilipinas na ipakita at wala siyang ipon at hindi maganda ang kanyang naging kapalaran doon sa Dubai, ay
naging inspirasyon niya yon para magsumikap at umuwi sa Pilipinas nang malaki ang ipon at matagumpay siya doon sa Dubai. Nagkaroon ng chance itong si Vajeline na maging isang assistant, and then naging HR director din siya hanggang sa naging HR manager siya ng isang malaking kumpanya doon. And habang tumatawag siya, and then habang nagsasahod siya doon sa Dubai, habang tumatawag naman siya sa family niya, ay nagpapadala din siya, and then napakagaling din ng kanyang asawa dahil inipon ito at ipinundar sa kanilang bahay. So naging maganda ang kanilang bahay sa Pilipinas. And ayun, naging HR manager na nga itong si Vajeline, at nagpasya siya na umuwi muna sa Pilipinas para bisitahin ang kanyang pamilya. At pag uwi ni Vajeline sa Pilipinas ay medyo malayo sa kanya ang loob ng kanyang mga anak, and then tuwang-tuwa siya dahil napakalaki ng kanilang bahay at napakaganda, and niyakap agad niya ang kanyang ina. Subalit ang kanyang asawa ay tutol sa pagbabalik niya sa Dubai dahil inamin na nga ni Vajeline na siya ay babalik ng Dubai dahil marami daw siya doon opportunity at hindi niya pa nakakamtan ang lahat ng kanyang gusto, at tutol doon ang kanyang asawa. So nagkaroon din sila ng medyo hindi pagkakaunawaan ng kanyang asawa, at nagkaroon ito ng isang affair sa ibang babae ang kanyang asawa, at yun ang naging kanyang problema. Pero hindi yun naging dahilan kasi nagpatuloy pa rin itong si Vajeline sa Dubai para magkaroon ng isang magandang kinabukasan ang kanyang mga anak at makapag-ipon ng malaki para ma-secure niya na ang kinabukasan at pag-aaral ng kanyang mga anak. At ngayon ay bumalik nga itong si Vajeline sa Dubai kasama ang kanyang mga pangarap, at doon dahil nga sa pagiging HR manager niya ay hindi pa rin naging maganda, or hindi pa rin siya nagkaroon ng isang lubos na pakikitungo ng mga taga-ibang lahi. Kasi nga isang beses ay isang empleyado niya ang nagkamali na nagsilbi doon sa isang customer, subalit sinalo niya ito kasi nga nagkasakit yun, and then inalagaan niya yun, and then isa sa mga empleyado niya na nagsabi na parang ang Pilipino daw ay parang monkey kasi nga tumutulong ito or nagiging caregiver dahil nga tumulong itong si Vajeline sa may sakit niyang empleyado. At hindi yun nagustuhan ni Vajeline kasi sinabi niya doon sa bastos na empleyado niya ay kahit dahil ang monkey na to ay sisisantihin ka. So sinisante ni Vajeline ang isang empleyado niya na ibang lahi kasi nga wala itong respeto sa kanya kahit na siya ay HR manager na ng kumpanyang yun. At pinatunayan niya na ang Pilipino ay matulungin talaga sa kapwa, at kahit sa ang mundo ay tinitingala ang Pilipino. So itong si Vajeline nga ay naging isang ehemplo sa mga Pilipino na ang Pilipino ay hindi lamang isang mababang uri ng tao pagdating sa ibang bansa, dahil maipagmamalaki ang Pilipino pagdating sa ibang bansa. So ayun guys, thank you so much for watching, and this is only a review and reaction, and sana ay may natutunan tayong magandang aral dito sa kwento ni Vajeline Federico, and bye!